Medyo confusing nga kasi kung tryout ba siya for per barangay or per area. Hello. So, magkakaroon po tayo ng tryout per barangay. So, i-announce lang din po namin yung venue dito sa mamaya po. Ay, explain ko lang din yung qualification natin. Siyempre, each team, magkakaroon po tayo ng 15 players. Kasabay yung dalawa, kakuha tayo ng 15 to 17. Then yung 12 players po, ay 32 years old. Yung one import na sinasabi po, ito po ay import, ex-pro or pro. So, bali 50, total of 15 players. So, magkakaroon pa tayo ng one pro local. Ano po ba yung one pro local or ex-pro? Ito po yung mga naglalaro sa PBA, MPBL, PSL, NSL, PhilBasket. So, bali, ang mangyayari sa 15 players, magkakaroon tayo ng dalawang pro. Yung isa po, ayun po yung tinatawag na local pro, local ex-pro. Then yung import po, ayun yung kukuha po tayo ng outside the QC or kahit taga saan na willing to play in our barangay. No, nasa sa atin na po yung kung sino po yung kukunin natin. So, nabanggit ko na rin naman po lahat ng requirements, details. So, player requirements for tryouts. Personal details, full name, first name, middle name, surname, age, full address, 2x2 photo, proof of residency, submit any two of the following: valid ID, voter certificate, PSA, COE, proof to studying in QC, Meralco, or water bill with ID applicant, data privacy consent form. Rules and mechanics. Every 5 minutes of the first and second quarter, the team shall change its player. Uniforms. Each team member shall wear the provided jerseys during the game. All players must tuck their shirts into their playing shirts. All in ones are permitted. Siyempre yung rules natin is actually FIBA rules lang din naman yung susundan natin. Then next. Additional documentary requirements once they pass the tryouts: barangay ID and 2x2 picture, waiver, medical certificate, parent consent form. Question po sino kung may tanong? Si Kagawad siya. Ayun, kasi import ka lang ata, kaya tinatanong mo yun. Sige. Kasi sa totoo lang nung first season din sa District 2, well, 100,000 yung yung grand prize. O sige para masaya. Sa bagay, mas malaki na ngayon kasi buong QC. O yung grand prize, yung champion, 200,000 yun. Nakikita ko agad magpapa-import ka na. Kasi sila din lang sa... Paano yung mga iba i-announce later on, pero yun nga, para sa champion ng champion ng buong QC ay 200. Medyo confusing nga kasi kung tryout ba siya for per barangay or per area. Hello. So, magkakaroon po tayo ng tryout per barangay. So, i-announce lang din po namin yung venue dito sa mamaya po. Ay, ipupost lang po namin sa page kasi may mga... Okay, Kagawad, bali ganito po ang mangyayari. Meron po tayong diyang schedule. Pero sa schedule, for example, area 20 kayo, di ba? Ilan ang barangay ng area 27? So meron po tayong pagsama-samahin na ilang barangay sa isang venue po. Pero yung Ganon. na team, Kayo yung bubuo ng team. Yes, hello po. Ang pagbubuo po ng team is nandun po kami. Pupunta po kami sa area nyo para makita po namin kung talaga yung player nyo is nag-tryout ba, umattend ba. Kasi kailangan po namin ng registration no-show na player, hindi po siya makakasama sa final lineup. So, kailangan kahit lahat po ng players natin na alam naman natin na magaling, papuntahin po natin sa tryout. Kasi ito po ay open tryout. Kung wala po sila, mahigpit po yung rules namin na hindi po namin sila i-allow na makapaglaro. Kasi unfair naman po yun sa iba
pupunta yung mga iba tryout, tapos naman yung mga iba hindi pupunta pero naka-line up na po. So kami po as a MB Champs team, pupunta po kami sa area nyo para i-check po kung talagang nandun yung mga player. Kami rin po yung makakasama nyo sa mga tryouts dyan sa mga kanya-kanya natin barangay. Baka nako-confuse lang. Yung pagpili po, per barangay pa rin po siya. Ang ginawa lang po natin, kasi medyo madami yung barangay natin, and as much, gusto natin kasi si Councilor Mikey makakapunta rin naman sa mga tryouts natin. So, halimbawa po, yung Area 20, 7 yung barangay nyo, hahanap kami ng available na basketball court, kung kaya natin ng 2 o kaya ng 3 basketball court, tapos doon namin i-assign po yung mga barangay na pupunta doon sa basketball court. Kung kaya natin ng 2 o kaya ng 3 basketball court, tapos doon namin i-assign po yung mga barangay na pupunta doon sa basketball court. Yes, doon tayo magkikita-kita. Halimbawa, kung for example lang, yung San Martin may basketball court. So, pwede doon yung BNC, pwede doon yung Valencia. Tapos, pwede naman din po yung, ano pa bang barangay? Horseshoe. May basketball court ba yung Horseshoe? Open court. Open court. So, pwedeng ganun. Ganun yung gagawin natin. So, hindi po siya pagsasamahin, tapos pipilian lang yung players ng bawat barangay. Hindi po. Per barangay pa rin po ang pagpili ng players. Medyo i-squeeze lang natin yung venue. Tsaka yung time. Kasi meron tayong timetable po na sinusunod. Okay po? Question. Number 1 councilor ng district. So, palampakan po natin, Councilor Mikey Berlioso. Thank you, Hannah. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tapos yun, unang-una siyempre bago magsimula, gusto magbigay po kayo at magpasalamat. Siyempre sa lahat ng mga lahat ng mga kagawad na nandito ngayon, si Kagawad Kenneth Houghton. O nga baka magpa-import po tayo kagawad. Tapos kagawad Jeff Lauriola, sorry. Jeff Lauriola ng BLC, pala pa naman po natin. And kagawad Chess Segundo ng Barangay Obrero. At sa lahat rin ng mga youth representatives na nandito ngayon, maraming salamat sa maraming salamat. And kagawad Noel Villaflor, pala pa naman po natin. At yun po, ito po, unang-una gusto lang sabihin na first off para makilala ko ng sarili ko nakakatuwa na nandito po ulit ako sa District 4. Sa totoo lang ng youth ko dito talaga ako lumaki. Baka yung mga iba na mas elder sa atin, nadatnan niyo ako ng pag dumadaan kayo kay SB, ako yung makulit na maliit na bata na patakbo-takbutan dati. Pero una-una pagdating dito sa MB Cup natin is talagang ito ay matagal ng partner project with si Senator Bongo. Siya yung still up till now yung chairman ng Sports and Youth Development sa Senate. Kaya yung akin, may season 2 na nakalagay dito sa MB Cup kasi yung season 1 syempre yung implementation niya is sa loob ng district ko, yung District 2. Na recently ng Coast of Valencia, si Senator Bong, sabi niya, ba't di na lang natin going citywide para at least naging kumbaga parang testing ground yung first season diyan sa isang area na ngayon yung formula kumbaga is gusto mainam na madala rin sa mga ibang districts sa Quezon City. Kaya yung mindset ko rin dito pagdating sa implementation ng MB Cup is talagang yung target is youth involvement. And yung promotion din ng mga young athletes natin. Kasi madalas naririnig rin natin na pagdating sa side ng government, yung pag-acknowledge rin sa mga athletes natin is pag natawid na yung finish line, pag medalist na, pag champion na.
biglang doon yung pasok ng ng recognition. Na yung target natin dito is sa starting level pa lang starting level pa lang ng mga athletes, mabigyan ng pansin, mabigyan ng opportunity para para makilala, para ma-promote yung yung sarili. Na pagdating din sa simula na no, first season pa lang ng ng MD Cup sa sa District 2, ay talagang from the very start is yung implementation was yung yung open tryout so that everyone is given given a chance para para at least sumubok makapasok sa liga. Tapos yung naging positive effect rin niya is yung mga ibang yung mga ibang mga players, syempre malakas dyan online yung mga highlights, yung mga nag-viral rin yung mga ibang highlights, yung mga iba nakapasok pa sa sa mga athletic scholarships after, yung mga nakuha mga cash prize ay talagang nakatulong din sa mga bata pagdating sa yung mga pangangailangan ng pamilya. Na yung yung target natin dito is from the starting point pa lang, may involve, bigyan ng opportunity. At yung akin is yung mindset ko is pagdating dito sa sports, pagdating dito sa mga paliga, hindi lang naman siya hanggang sa laro, hanggang sa ingay lang, hanggang dyan lang. Yung tinitingnan natin is hindi ito basta-basta lang rin para sa mga para sa mga players. Ito ay yun nga, one way, a door, a window to be able to create more opportunities para sa young athletes natin. So yun yung pinaka-target natin dito sa MD Cup. At yun, yung yung akin is very thankful ako sa lahat na nandito ngayon pagdating din sa involvement. Kasi one thing na lagi ring tina-target is yung kumbaga yung inclusive na implementation. Na yung target rin is maging parte rin yung mga youth, maging parte rin yung mga grassroots pagdating naman dito sa ating MD Cup. In fact, sa implementation din ay hindi ako namimili ng isang venue lang or dito kayo pumunta sa sentro. Yung importante at yung target ay lapitan yung mga tao, lapitan yung mga bata. Alam naman natin na umiikot yung mga venues. Kasi yung akin is, alam naman natin na hindi rin naman hero yung pamasahe. Yung mga ibang bata, kung malayo yung susunod na game or yung program ay yung mga iba hindi naman iba-iba yung mga sitwasyon ng mga bata, yung mga iba nahihirapan talaga. Or yun nga, depende rin sa level ng dedication rin ng mga barangay para supportahan rin yung mga players. Kaya yung akin is laging importante, tayo dapat yung lumalapit sa mga tao. At yun nga, ilapit natin yung mga opportunity na pwedeng ma-present dito sa MD Cup. At kaya yun, simple lang naman. Ako yung pakiusap ko is very thankful nga ako na magkasama tayo ngayon. Very thankful ako na talagang pumunta dito to show support, not just for yung program, pero yun nga yung development ng mga young athletes natin. At yung akin ngayon, I'm looking forward to working together. I hope yung usap natin ngayon is very productive. And then yun, mukhang matagal pa yung pagsasamahan natin. Buti na lang nagiging ako dito sa District 4, sanay na kayo sa mga Belmonte. Pero yun pa yung akin I'm also looking forward to working together with all of you in the future. Kaya yun nga, let's have a productive meeting today. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Councilor Mikey Belmonte. And of course, Councilor Mikey, on behalf of District 4, gusto rin po namin magpasalamat sa inyong napakagandang proyekto na binaba dito sa District 4. Rest assured po na gagawin po natin ang anuman pong tinakda para po sa mas mapapaganda po ang ating programa na ibababa. Palakpakan po muli natin, Councilor Mikey Belmonte. At sa punto ito, nais din po natin anyayahan si Miss Jessa Baron, ang MB Champions League Convenor. Nandito po ba siya? Palakpakan po natin, Miss Jessa. Ayan, hello po, good morning po. Thank you po sa pagpapakilala sa akin dito po sa District 4. So ngayon po, ipapresent po namin sa inyo yung magiging game qualifications ng MB Cup. So, dito po, sa isang team, kailangan meron po tayong 15 players. So, doon sa 15
players, dalawa doon ay manggagaling sa age bracket na 15 to 17 years old. So, kaya po tayo may 15 to 17 years old na included dyan para masama rin po natin yung mga kabataan na nasa ganyang age group. Kasi kadalasan po, di ba, mga 18 up yung mga laging nakakasama sa mga league. So, each team, kailangan po may 15 to 17 years old at least 2. Ngayon po, bukod doon, kailangan doon sa 12 players, 18 to 30 years old na po siya. So, meron po tayong local pro and 1 import. So, mamaya po babanggitin din po natin kung ano din po yung mga qualifications din po ng local pro and yung sa import po, no? So, each team din po, nire-require din po na magkaroon po ng head coach and syempre ng assistant coach. Tapos, ayun na po yun, kailangan 15 to 30 years old, pasok po dun sa age bracket natin. Tapos, bonafide resident of any barangays in Quezon City. So, ngayon po, kung saan barangay po dapat, kung saan barangay po kayo na nakatira, yun po yung ipipresent po ninyo. So, kailangan nanggagaling po talaga kayo doon sa barangay kung saan po kayo para i-representa yung pong barangay. So, syempre po, physically fit and willing at sobrang dedicated na i-present yung barangay niya na para makapasok doon sa MB Cup natin na inter-barangay. So, next po is yung game qualifications. So, doon po sa game qualifications, yung import player, kailangan po is Filipino. No? So, at least 35. Hanggang 35 po. Sa import lang po. Sa import lang po. Filipino naman po siya. Wow. Okay. So next po is yung sa pro player qualification. So playing in a professional basketball league, recognized and regulated by the Games and Amusements Board, such as PBA, MPB Games and Amusement Board. So, may pro license. So, yun po yung magiging basihan po natin doon sa mga pro players. Yun po yung magiging kukunin po natin doon sa magiging team po natin. So, mamaya po, mag-open po kami for questions. So, ngayon po, hayaan niyo po muna ako na ipakilala. Susunod po na mag-explain ng next slide po natin. So, ngayon po, ang susunod po sa akin ay ang Vice President po ng MB Champions ni Consi Mikey, former LC Kagawad po ng Barangay Batasan Hills. Palakpakan po natin Kagawad Gazu and Raka. Hello, good morning po. So, player requirements for tryouts. Personal details, full name, first name, middle name, surname, age, full address, 2x2 photo, proof of residency, submit any two of the following: valid ID, voter certificate, PSA, COE, proof to studying in QC, Meralco, or water bill with ID applicant, data privacy consent form. Rules and mechanics. Every 5 minutes of the first and second quarter, the team shall change its player. Uniforms. Each team member shall wear the provided jerseys during the game. All players must tuck their shirts into their playing shirts. All-in-ones are permitted. Siyempre yung rules natin is, actually, FIBA rules lang din naman yung susundan natin. Then next. Additional documentary requirements once they pass the tryouts: barangay ID and 2x2 picture, waiver, medical certificate, parent consent form. Explain ko lang din yung qualification natin. Siyempre, each team, magkakaroon po tayo ng 15 players. Kasabay yung dalawa, kakuha tayo ng 15 to 17. Then yung 12 players po ay 32 years old. Yung one import na sinasabi po, ito po ay import, ex-pro or pro. So, bali 15, total of 15
players. So, magkakaroon pa tayo ng 1 Pro local. Ano po ba yung 1 Pro local or X-Pro? Ito po yung mga naglalaro sa PBA, MPBL, PSL, NSL, PhilBasket. So, bali, ang mangyayari sa 15 players, magkakaroon tayo ng 2 Pro. Yung isa po, ayun po yung tinatawag na local Pro, local X-Pro. Then yung import po, ayun yung kukuha po tayo ng outside the QC or kahit taga saan na willing to play in our barangay. No, nasa sa atin na po yung kung sino po yung kukunin natin. So, next. Ayan. So, nabanggit ko na rin naman po lahat ng requirements, details. So, sino po ang may questions sa inyo? Sige po, open po tayo para maliwanagan rin po kayo kung ano yung niloloob ng ano namin, ng MB Cup. Yes, so ito chance na po natin to para matanong na po natin lahat ng gusto natin itanong regarding po dito sa maging activity natin. Coach, for example, kayo, from Barangay San Vicente, do you have any... Sige po. Question po? Yung gagamitin daw pong yun. Ayun. So, yung... Siyempre, sagot ko na. Parang baka naman natin ito yung si Mike. Next question. Next question. Yes, yes. Tayo po, tayo po. Actually, yung tryout po, gagawin po natin siya sa kanya-kanya natin barangay. Then, magbibigay na lang po kami ng schedule kung kailan at saan. I-announce na lang din po namin sa dulo. So, next question po. Siguro yung mga barangay official, lalo na. Kasi talagang may involvement po ang barangay. So, if you have any concerns regarding the... Yes, Kagawad. Nag-iisip pa si Kagawad. Yes, Kagawad na. Yung ano ba, yung naglalaro sa MPBL, pwedeng silang maglaro? So, pwede po. Pwede po. Pwede po siyang... Sige po. Thank you po. Pwede po siyang gawing import kung hindi po siya taga-barangay, kung hindi po siya residente ng barangay. Pero kung si local pro naman na pasok sa edad ng 18 to 30, pwede po siya maglaro as a local player ng barangay. Then yung plus 1 na import po, ay po yung kukuha kayo sa ibang barangay, I mean sa ibang district or outside ng QC, pwede po kayo kumuha. Basta ang max age po niya is 35 years old, then yung local pro is 18 to 30 years old. Naka-flash na rin po sa screen natin yung ating pong magiging schedules ng mga tryouts na magaganap. So, alam naman po natin kung anong mga area po tayo sa bawat barangay. Meron po ba katanungan? Opo. Okay, sino po yung magtatanong? Si Kat. Yes, sir. Anong po, sir? Okay po. I-inform po namin kasi kayo po yung mga representative ng mga kapitan, barangay official na pinadala po dito. So tama po ba, Kap, na sila rin yung kakausapin natin regarding dun sa line-up na ibubuuhin ng bawat barangay? Sagutin ko lang po doon para clarify lang din po sa lahat ng barangay na nandito. Magkakaroon po tayo ng open tryout para sa lahat dahil alam naman natin na maraming mga batang magagaling na kayang sumabay sa mga 30 years old. So bakit hindi natin sila pagbigyan, hindi natin sila pagbigyan ng pagkakataon na makilahok. So magkakaroon po tayo ng open tryout para sa lahat na pasok po sa age bracket natin. Wow, maganda. Okay. Actually, yun din madalas na question na narinig ko sa lahat ng mga Okay, magpakatotoo tayo dito. Hindi ko naman sinasabi na barangay nyo, pero meron mga ibang barangay. Okay, sabihin natin, meron ng mga select na players. In fact, nung implementation ko ng first season, hindi ko na lang babanggitin kung kaninong barangay sa amin.
Eh, nung sinabi ko, open tryout yan, biglang sinabi, ay, Konsi, di pwede open tryout. Malayo yung barangay na yan eh. Dinaya kami ng maling ng QC ka, parang ganun. Pero yung target natin dito, kaya tayo nag-open tryout is para at least ramdam din ng mga bata na kahit di naman makapasok, at least nabigyan ng oportunidad para makapag-tryout. Kasi madalas yung mga ibang bata sinasabi nila, di naman namin alam na may palika pala, di naman kami sinabihan, sila na lang yung nakakapag laro lagi. Kaya yung target natin dito is, tulad ng binanggit ko kanina, hindi lang yung palaro para mag-ingay lang, para magpalaro lang. Pero yung target natin dito is at least maramdaman din ng lahat na at least part sila ng programa, nabigyan ng opportunity. At naniniwala naman ako kung sino talaga yung magaling lulutang naman talaga yan sa tryout. Diba? Di mo may iwasan yan. Pag meron talagang magaling doon talaga makikita. Pero yan, open tryout tayo. Bigyan natin ng chance ng mga bata. Kasi yun, doon natin makikita kung sino talaga yung malakas. Lulutang kung sino talaga yung magaling. Yan lang naman. O, diba? Okay ba? Tama. Para natin ulit, Councilor Mikey Del Monte, mula naman sa coach ng Barangay BLC, meron pa po. So, clarify lang ulit dun sa tryouts ng kukunin natin para medyo mas maliwanag po. Sa tryouts po, si local pro or ex-pro, kailangan niya rin po pumunta sa tryout. Pero po si import, kahit hindi na po siya umattend sa tryout. Kasi usually pag import po is maraming panalayan maraming games, no? So, parang ang dating niya po is magiging best player kapag nag-start na yung game natin, dadating si import. Pero syempre po, paano namin malalaman na si import is qualified to play? Doon po namin kukunin, after tryouts po, kailangan rin po namin, after tryouts po, pipili po kami with you, kasama po kayo yung coaches. So, si import po, kailangan rin po namin makita yung background niya, kung pasok po ba talaga siya sa 35 under Qualification. Yes po. Kailangan rin niya mag-submit ng mga requirements. Actually po, kahit gab lang po yung ID niya. Or kahit, basta pasok lang po sa edad ID. Kung hindi naman po siya professional player, ID, basta po pasok sa age bracket natin. Next po, question. Tanungan pa po. Yung pagpili ng players, sorry para baka nahiya lang silang magtanong. Yung pagpili ba ng players, sila rin yung mamimili? Ito po. Ang pagpili po ng players, ma'am, nandun po si coach, and ilan po sa amin tutulong po sa drills. Kasi ma'am, ang mangyayari po, baka kasi mamaya si barangay ganito may official lineup na pala. Pero may nakita kami nagta-tryout na magaling, tapos hindi kasama sa lineup. Pwede po namin balikin yun. Pwede po namin, kung talagang nakikita namin na deserve niya mapunta sa lineup, ilalaban po namin yun. Kasi kawawa naman po yung bata na magaling, tapos hindi na naman mabibigyan ng opportunity kasi may team na pala. So kaya ino-open rin po talaga namin yung open tryout is parang fair po sa lahat ng residente ng barangay natin. Sir, pero sa isang barangay po, isang team lang po. Yes po, one team per barangay. Okay po. 15 players. 15 players, 12 players is 18 to 30 years old, 2 players is 15 to 17 years old, plus 1 import, total of 15 players. At syempre, And para diretsyong sagot rin, committee yung mga hinili rin ng mga player. Pero syempre, papuntayin niya na lahat ng mga malalakas yung mga player para at syempre, nais din po natin ipahayag ang kapiling na po natin ng barangay captain ng barangay Taunlaran, Kapitan Dong Cheng. Ito po ang host natin ngayong araw na to. Maraming salamat po, Kap Dong. May candy ako. Good morning po. Welcome po sa Barangay Taunlaran, siyempre sa ating Councilor Mikey Belmonte. Welcome po, sir. At saka sa nandiyan po si Councilor Attorney Vincent Belmonte. Ayan, parating na po.
wala po ako sasabihin pero supportado po namin. May makagawad po na nandito. Hello po. Supportado po namin ang inyong pro. Po, maraming salamat po. Thank you. Thank you, Kapta. 38 barangays po. Ang dami naman. So, wala pa po kayong ibang tanong? Ito po, hindi po ba kayo magtatanong na sino po ba ang mga kalaban nyo? Wala po bang ganong tanong? Sino nga pala? Tutuuhan lang, di ba? Actually, ito po, ang magko-compete dito sa QC White na to is 142 barangays. So, magkakaroon po tayo ng 24 brackets and 6 team each brackets. So, kapag natalo ka, may chance ka pa. Bali, 2 wins advance sa semis ng first round. Ngayon, pag natalo ka, ay 1 game lang kami. Talo. May losers bracket po tayo. May opportunity pa rin po yung mga natalo. Para, baka sakali, magkaroon pa ng second chance na mag-number 2 sila. O, natalo sila ng first game, pero nakadalawang sunod na panalo sila. Pasok na po sila sa number 2. So, may matitira pong sa isang district, may matitira na tagdadalawang? Sa isang bracket dalawa na matitira, sorry. So, yun lang po. At yung 6 teams na yan, kada bracket is makakalaban nyo po dyan iba't ibang barangay ng iba't ibang district. Bunutan po. So, hindi po natin makakalaban, kunyari sa District 4, yung katabing barangay ko, ayun yung makakalaban ko, hindi po. Magkakaroon po tayo ng bunutan. Shuffle po yan para lahat is ang advantage lang din naman po nun kung bakit magkakaroon ng shuffle. Kunyari, si District 4 dumayo ng District 6. Di ba? Para may showcase nyo rin yung talent niya. Kasi sa mga courts, maraming mga nag-i-scout dyan eh. Ito potential to. Pwede ko to dalhin sa school ko. Ayun din po yung sinasabi ni Councilor Mikey na another door, another opportunity para sa mga players natin. So, sa tryouts po, additional lang yun din po ulit. Kung alam nyo po na si player hindi naman sa harap ng barangay, huwag na po natin papuntahin. Dahil alam niyo po na napakasarap sa pakiramdam na kapag yung barangay natin is nire-represent natin na with pride na tayo lang mismo. No? So, sino po yung magiging kakampi namin kapag dumating na yung araw ng protestahan? Kung napatunayan na si player ganito naglaro dyan pero hindi naman pala taga-barangay, kayo lang din po yung magiging kakampi namin kasi hindi naman po kami ganun ka-familiar sa district na to. Kapag may kakilala po kayo or nakita po kayo na hindi naman taga dyan sa lugar nyo, lapit lang po kayo sa amin. Kayo po yung magiging kakampi namin. Tulungan nyo po kami. Then tutulungan din po namin kayo na si player na to ay hindi qualified to play. Bakit? Ay hindi naman po taga dito yan eh. So yun lang din po yung sinasabi ko po. Si player na select sa barangay. Nandun yung lineup, nandun yung pangalan. Walang nagprotesta. So, makakalaro siya after 1 game. Kasi, pag nag-start na yung game, nakapaglaro siya ng isang beses, pero hindi siya taga doon, tapos walang nagprotesta sa barangay natin, sa District 4, example, papalaroin na po namin siya. Bakit po? Hindi po namin kilala yung player na yun. Kaya nga po, dito po kami, dinidiscuss po namin yung rules namin, para mapaliwanagan din natin na alam natin yung gagawin. Kasi syempre, fighting for pride. Kahit naman po sa ibang barangay, hindi naman po siguro sila papayag na si barangay 1 is may player na hindi taga doon. Diba? So unfair naman sa ibang barangay. Kaya po kapag may protest, magsabi lang po agad sa amin, sa page namin, pwede po dumirekta sa Mikey. Ito po yung page namin. Direkta lang po kayo dyan, screenshots, then i-investigate po namin yan. So, another question po sino kung may tanong. Kagawad yan. Ayun, kasi report ka lang ata, kaya tinatanong mo yun. Sige. Kasi sa totoo lang nung first season din sa District 2, 100,000 yung yung grand prize. Sige para masaya.
Sa bagay, mas malaki na ngayon kasi buong QC. O, yung grand prize, yung champion, 200,000 yun. Nakikita ko kagawad magpapa-import ka na. Kasi sila din lang sa... Paano yung mga iba i-announce later on, pero yun nga, para sa champion ng kumbaga champion ng buong QC ay 200 doon. Hintayin naman yung mga consolation. Pero yan, nag-isa na natin kung naging champion. 200,000 kung sino mag-champion. Swerte naman ng barangay na. Siguro, kung sino mag-solid talaga ang mga barangay nito, mas exciting. Lalo't may mga import, no? So, sa jersey din po, ito, additional lang, sa mga may nagtanong kanina kung saan ang galing yung jersey, siyempre sagot rin po yun ni Consi. Ang magandaan lang din po dito is 2 uppers, 1 short, light and dark yung jersey po natin para during game, maganda tayo tingnan, proper po. So, ang kailangan na lang po namin is sana sumunod po tayo sa rules ng NBA Champs. Diba? NBA Champs. Ayun na lang po yung... Sa rules ng championship, best of 3. Ito po. Actually, sasagutin ko na rin po. Ang championships po is best of 3. Yes, tama po yan. So, after po na makapili kayo ng players, magkakaroon po tayo ulit ng orientation para sa rules and bracketings ng buong QC para makita nyo rin po yung flow ng natin ng first round, second round, third round kasi syempre 24 brackets pinagkasya po natin yung 142 barangays sa 24 bracket, diba? Sa isang bracket po sa 24 may iwan na 2 team, then 24 minus 12 may iwan na 12 after ng second round, may iwan na 6 after third round, then itong 6 na po to, ito po yung mag-single round, lalabanan nila isa-isa. Kung sino po na mag number 1, number 2, number 3, number 4, sila po yung mag-a-advance sa semifinals. 5 and 6, laglag na po. Semifinals, 1-4 versus 2-3. Semifinals po tayo. Ang walang talo dito sa sa 6 teams, kung sino po yung walang talo, twice to beat po tayo. So, proper pa rin tayo, rules ng basketball. Kailan kaya yung target na target date? So, ito po, dito po. Magkakaroon po tayo ng... ito po, tryouts pa lang to. Then, kapag nakapag-select na po tayo ng players, to be follow na lang din po, to be announced na lang din po yung kung kailan po mag-i-start yung MB Cup natin. Tatapusin pa po yung 142 barangays Nandito pa lang po kami, district. Or lilipat po kami ng ibang district. Tapos na. 2 and 4 tapos na. Ngayon, syempre lilipat pa kami ng ibang district para i-present din po to. So medyo may katagalan. Kaya kapag nagkaroon na po ng tryout, nagkaroon na ng selective players, di ba? So nasa inyo naman po yan kung magpapa-trainings po kayo. Siyempre dapat pagandaan po natin itong interbarangay na to kasi bukod sa fighting for prize din po talaga to is mamimiss din po natin yung ibang barangay na kasi ang nangyayari po sa ibang district, sila lang barangay naglalaban-laban. Parang ito po yung QCY is ma-explore natin yung skills natin kung hanggang saan yung kaya natin as a player. So, sino ba po ang... Yes po. Nanalo ka sila sa akin. Kanapin mo na ba yung 18 to 30 years old, 12 players, plus 1 import. Sa 18 to 30 years old, nandun po yung 1 local pro or ex-pro. Plus 1 import, kayo na po kung sino po yung kukunin nyo. Pwede rin po sa barangay nyo, kung sa tingin nyo pa professional, nasa professional level siya, pwede rin po kayo kumuha dun sa barangay nyo. Bali 38, ano po sila? Bali 38 teams po kasi 38 barangays po. 1 team per barangay. Yes po. Ayun, so about po sa tryout, 1 day tryout lang po tayo, 1 time big time tryouts kasi ayun nga tulad po ng sabi namin, marami pa po kaming barangay na ikutan.